Ay, hello mga kabiyaya. Magandang araw ng Merkulis po sa ating lahat. Bago umpisahan ang ating konting pananaw sa ating lipunan ngayon, ay babati muna ng shoutout sa Team Duterte. Shoutout kay Gigi Bara at sa lahat ng mga Banatiros, Banatbay, Boss Dada, Boss Oli at sa lahat po ng mga Banatiros brothers. At shoutout din sa Toda Max ni Arjan Galang, ni Boss Eric at ni Iko. Shoutout sa inyo mga. Shoutout din sa Chris MTV na walang sawa kung nagbibigay ng konting tulong sa ating kapwa. Yan na medyo madalang-dalang lang dahil wala pa po tayo mapagkukunan dahil hindi pa po tayo kumikita sa ating YouTube channel. Ganun pa man, nakapagpaabot pa rin tayo na kahit paminsan-minsan sa ating kapwa. At sa mga supporters ng Soto TV, Pugong Behero, shout out, Idol, shout out Soto TV, Idol, shout out. At shout out sa mga maliliit na mga vloggers, yung hindi pa po naka-sweldo, relax kayo, relax lang. Darating din ang araw makamtan rin natin ang ating minimiting kagantimpalaan sa ating paghihirap, sa ating pamumunan. Isang negosyo yan, parang negosyo yan. Kailangan pamumunan para magbigay gandang kalooban sa ating kapwa. Huwag natin isipin na mayroon tayong matimpalang darating. Basta tuloy-tuloy lang. Kung mayroon tayong maitulong, wala. Okay. Kung mayroon, okay. Basta mayroon lang. Sapat na. Shout out sa lahat ng aking mga followers, sa aking mga viewers, sa Facebook page ko, sa aking YouTube channel, Chris MTV at King Charity Vlog, at sa aking YouTube channel, Facebook page, Charity King Vlog, at Chris Misolis Charity Vlog. Yeah. Okay. Itanong ko po sa inyo, kung ano po ba ang inyong pananaw sa ating lipunan ngayon na parang ayaw, no? Parang wala kang malita na may sulit na batas, no? May sulit na ngipin. Dahil naglilipuan na talaga po ngayon ang mga ewan, no? Alam niyo na yun. Kalaban ng gobyerno, yung mga masamang elemento sa ating lipunan. Hindi katulad ng panahon ni Tatay Digo. Kahit saan ka pumunta, ligtas ka. Wala kang tinatakutan. Dahil kahit maliit na iskinita, madilim na iskinita, wala kang katakutan dahil takot sila sa ating pamalaan noong panahon ni Tatay Digo. Pero ngayon, sa aking pananaw, parang bahala na raw tayo. Bahala na tayo kung paano natin iligtas ang ating sarili kapag once na may dumating na sakuna at kapamakan sa ating dadaanan. Yun masakit, no? Parang mismo ang gobyerno nagtuturo na magkanya-kanya. Magkanya-kanya at bahala na kayo. Bahala na kami. Yun po ang nangyayari ngayon sa ating lipunan. So anyway, yun na. Dasal lang po tayo sa buong Mayapal. Yan na po tanging nating armas, panlaban sa lahat ng masama sa ating lipunan.
At yan sa darating na halalan, huwag natin kalimutan ko. Huwag natin kalimutan. Ibuto ang tamang tao. Iupo natin ang tamang tao. Kahit sino. Lalo na po sa mga kanya-kanyang lalawigan, mayor, congressman, vice mayor, governor, na sila ang nakakaalam sa kanilang nasasakupan dahil sila mismo ang ama ng lungsod. Alam nila kung saan ang taong nagugutom. Dapat alamin nila kung ilan ang taong nagugutom, ilang pamilya walang bahay, ilang pamilya ang nagugutom, walang trabaho. Yan ang dapat alamin ng ating lipunan. Madali naman alamin yan kung tutusin. Kasi marami namang empleyado ang munisipyo. Marami namang empleyado ang kongreso. Marami namang empleyado ang mayor. Marami namang empleyado ang gobernador. So hindi mahirap alamin kung ilang tao ang nagutom, kung ilang tao ang walang bahay, kung ilang tao ang walang trabaho. Napaka-basic kung talagang gagawin wasto ang kanilang tungkulin sa ating lipunan. Nakikita nga natin na tayo'y maliliit na tao lang. Sila pa kaya na ilaw ng ating lungsod, niluklok ng mga tao, niluklok ng sambayanang Pilipino. Ay naku, ay. Hindi kung ganun, dapat kung gano'n ang sistema na wala palang alam ng ating pamahalaan sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, anong gawin? Palitan ng mga bagong halal. No? Basta po sa halalan sa 2025, huwag natin kalimutan iluklok ang mga DDS team, Duterte team, sa Senado, sa Kongreso, sa Mayor, o sa lahat po ng lalawigan. Sa Governor, number 1 yan. Lalo na pong Mayor, number 1 din yan. Oo, number 1 yan eh. Kasi yan sila ang ating maasahan eh pagdating ng panahon eh. Kaya itama natin yung tao na dapat mamumuno sa atin. Dahil sila po yung gumagabay sa ating mga mahihirap. Sila. Hindi tayo ang gumagabay sa kanila, sila ang gumagabay sa atin. Huwag nilang sabihin tayo ang gagabay sa kanila. Hindi. Sila ang gagabay sa atin. Dahil sila yung inupo at sila yung mayroon kapangyarihan na tayo'y subaybayan at tulungan sa ating mga pangailangan. Ang sa atin, iboto lang. Ang ipagtulungan. Yan lang ang atin eh. Ang spituin, ang kanilang pamamahala. Yun ang atin. Pero yung gabayan, naghirap sila. Hindi na po natin ikatungkulan niya. Tungkulin nila na tayo tulungan. Ang tungkulin na natin, ang iboto sila. Yun lang po ang ating tungkulin. Hindi natin tungkulin ang tulungan sila at gabayan sila. Tulungan natin sila. Pero iboto ang tamang tao.
muna tayo, kape. Kape muna tayo mga kadides. Mga kabiyaya, kape muna tayo. Kaya tayo, mamili na ng wasto sa dating na eleksyon. Huwag tayo magpadala sa pera. Piringan natin mga mata sa pera. Dahil kapag tinanggap natin ang pera, may ibang politiko na kapag tinanggap ng pera, nakasubaybay sa'yo kung sila ba'y binuto mo. At baka ano pang mangyari sa'yo. Kaya pinakadabis, huwag tayo tumanggap ng pera. Dahil ang pera, ang kapalit ng pera. 6 years, 4 years, 3 years mo pagtitiis, pagtatanggap kung ano lang ang kaya nilang gagawin sa kanilang pamumuno sa ating lungsod, sa ating bayan, sa ating Pilipinas. So magdudusa tayo ng 6 years, 4 years, 3 years. Mabubudo na naman tayo. Tandaan nyo, nabodo na tayo. Nabodo na tayo. Eh huwag na tayo magpabodo sa sunod na eleksyon, sa darating na eleksyon. Huwag tayo magpadala ng takot at panakot. Dahil ang number 1 natin sandata ay ang Panginoon. Sila ang Diyos lamang ang kapagligtas natin lahat. Walang masama na nanaig sa ating Diyos naman. Dito sa lupa, malamang mananalo ang may pera. Pero sa mata ng Diyos, sa lahat, walang mananalo sa kabutihan kailanman. O, yan na po ang aking konting pananaw, ha? Bilang isang simpleng mamamayan at bubuto sa darating ng May eleksyon. Yan. Sana mapili natin at may panalo natin ang tamang tao sa dating na halalan sa 2025 May election. Coming. Ano na ngayon? May 22 na ngayon, ha? Ay, April 22 na ngayon, ha? Sorry. April 22 na ngayon. So, ilang days na lang, eleksyon na. Kaya ngayon pala, isulat nyo na sa papel kung sino ibubuto nyo para pagdating nyo sa porsyento nyo. Wala na kayong ganun. Wala na kayong tingin. Presyo na kayo sulat sa ibubuto nyo. O presyo na kayo bilog sa mga ibubuto nyo. O yun lang po akin. Isang real talk at isang panahon sa ating bansang minamahal. Pilipinas. Shout out po sa lahat mga OFW, sa mga stepmother na nagpapahirap sa ibang bansa para lang mabigyan ng magandang kalooban at magandang kinabukasan. Magandang pagkinabukasan ang kanilang mga anak. Okay, so alright. Mga single dad, shout out sa inyo lahat. Mga single mom, shout out sa inyo lahat. I love you all. God bless sa ating lahat. Huwag kalimutan sa eleksyon. Team Duterte. Bye.